Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for He is loving and kind. And we all know that already, but I want to always tell it to the people, to shout it to the whole world, to glorify His name, because He is amazing. And I praise my Jesus Christ, my Savior, for always teaching me and guiding us, no? Kasi pag tuturuan tayo ni Almighty Father, lahat tayo, no? We share each other's knowledge so that lahat tayo mapunta kay Almighty Father. And I'm doing this for my Father, for my Jesus, and for the Holy Spirit. I want to make my Father happy. Because He's the only one who has given us importance. He calls us His inheritance, His treasure. And if we are His inheritance, more so our Father is our treasure, because He created us. And all the good things comes from our Father. Last time we read Jeremiah chapter 17. So it's about the stubbornness of the people. Na yung mga kasalanan ng mga tao, it's engraved, deeply engraved in the hearts of the people. Ang mga tao, puro kasamaan ang laging nasa isip. Nabasa natin yon, sabi ni Almighty Father, sa Book of Genesis. Totoo naman eh. Kung hindi tayo ginaguide ni Almighty Father, kung hindi niya tayo tinuturuan, lahat tayo magulo ang buhay. Lahat tayo naligaw na dahil sa sarili nating kagagawan. Nagpasalamat tayo dahil yung Father natin faithful. He is very patient, relentless in pursuing us, in talking to us, so that we may return to our Father. At lagi-lagi yung mga tao, ang kasalanan ay idolatry. On top of that, meron pang mga adultery. Na kung ano yung mga kasalanan ng mga tao ngayon, yung pa rin ang kasalanan noon. Hindi nagbabago at mas nagiging worse pa ang mga tao. Kung noon ipinagtatago ng mga tao yung kanilang mga kasalanan, ngayon ibinubulgar na ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at proud pa ang mga taong gumawa ng kasalanan. Kaya lalong naiipon yung galit ng Almighty Father. At pag nagalit si Almighty Father, ibibigay niya tayo sa enemy. Honest si Almighty Father. Ibibigay niya tayo sa enemy. Pag sinabi niyang ibibigay niya tayo. Kung matigas ang ulo natin. At ngayon, meron ng mga nasa Hades sa ngayon. Gusto pa ba natin dumagdag doon? Gusto pa ba natin mapunta doon? Ngayong alam na natin yung difference pag ang buhay natin ay na kay Almighty Father. Na pagsusundin natin ang kanyang mga laws and commands. Ibang-iba sa mga tao na gumagawa ng wickedness na ang ending ng kanyang life ay sa Hades.
na hindi naman talaga mag-e-end ang life sa Hades dahil day and night pagsisilbihan nila doon ang mga evil entities. Pero blessed is the man who puts his trust in the Lord. Yung pag-asa natin, ibinibigay natin kay Almighty Father, pati yung ating pagtitiwala. Dahil pag tayo ay binigay natin kay Almighty Father yung ating trust, hindi tayo magiging isang barren land. Hindi tayo magiging stagnant. Kundi mag-yield tayo ng fruits. Anong fruits yon? That's figuratively speaking, no? Fruits of the Holy Spirit. Magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Unti-unti. Hindi yan automatic. Dahil tao tayo, nag-i-struggle tayo. Pero, paunti-unti, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. If we pray to our Father and read the Bible, kaya si Almighty Father, yung mind natin at saka yung mga bagay na pinagkatago-tago natin, alam ni Almighty Father. Walang secret kay Almighty Father. Kaya si Almighty Father, wala siyang secret sa atin. Dahil tayo, walang secret sa Kanya. Dahil kahit hindi natin i-disclose kay Almighty Father, nakikita niya yung ating kadumihan. Kaya si Almighty Father, open din siya to tell us the things that He doesn't want us to do. The things that are wicked, the things that are abominable. Sinasabi ni Almighty Father at sinasabi niya kung ano yung mga repercussions of our evil actions. Na ang kapupuntahan natin ay ang lugar na hindi natin alam at pagsisilbihan natin doon ang mga gods day and night. Yung mga gods doon, yung mga tinitingala sa lugar, sa Hades, wicked. Kung dito sa mundo, no, may mga tao na sineselebrate yung mga nakakatakot, magugulat sila pag napunta sila sa impyerno. Hindi pala ganon. Akala nila kakampi nila, no? Uy, lahat tayo salbahay, gatong gagawin natin. Pero hindi nila alam pagdating nila ng impyerno, kaparusahan na naghihintay sa kanila. Dahil si Lucifer, sinungaling nga siya. Hindi mapagkakatiwalaan. Kung si Almighty Father binetray ni Lucifer, paano pa kaya ang tao? Hindi naiintindihan natin, no? Hindi natin naiintindihan dahil yung utak natin, we are foolish. Minsan sa nakikita nyo sa TV, no? May TV pa ba kayo? Wala na ako TV. Sa internet, mga nakakatakot na mga music videos na sineselebrate yung demonic mga entities, pinaglalandakan or they glorify, no, mga evil things sa internet or sa entertainment. Hindi nila alam ang totoo. Akala nila masaya. Kaya ngayon, yung iba na akala nila masaya, nandun na ngayon sila sa Hades. Tumisigaw sila kay Almighty Father, humingi sila ng tulong, pero hindi na sila matutulungan. Dahil pag nasa Hades ka na, hindi ka na matutulungan ni Almighty Father. Ngayong buhay tayo, matutulungan tayo ni Almighty Father, matutulungan tayo ni Jesus Christ.
Pero kung yung soul mo ay nasa Hades o nasa impyerno, hindi ka na makakawala doon. Baka sabihin nyo, bakit yung may mga near-death experience nakawala sa Hades? Konting ano lang yun. Ilang percent lang yun. Maliit lang yun. No? Binibigyan pa sila ng chance si Almighty Father. Maliit na percent lang yun. Para ipaalam sa mga tao na totoo ang impyerno. Kaya dapat mag-invest tayo. Real investment. Ang real investment natin si Almighty Father. Hindi na nanakaw. Hindi nasisira. Hindi nawawala. Almighty Father is always with us. Yung pagmamahal niya hindi nawawala. Yung pagtulong niya sa atin hindi nawawala. Kaya yung mga umaalis kay Almighty Father, yung minamock si Almighty Father or sinisiraan si Almighty Father, sila ay mapapahiya. Dahil inayaman nila si Almighty Father, the fountain of living waters. Kay Almighty Father galing ang eternal life. Inayawan ng mga tao. So ngayon, nasan sila ngayon? Yung mga kaluluwa na umayaw kay Almighty Father, ng tao pa sila, nandun sila sa impyerno. Wala silang fountain of living waters. Anong meron sila? Lake of fire. Hindi ko kayo tinatakot, no? That is the truth. Ngayon, itatanong nyo na naman sa akin kung paano ba hindi mapunta ng impyerno. Trust the Almighty Father. Follow the path of Jesus Christ. The path that He tread on to. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Si Jesus Christ lang, wala nang iba. Si Jesus Christ lang ang namatay at nabuhay. Hindi siya prophet. He is God. He can forgive sins. The Almighty Father has given Him authority and this gloriousness to save us from our iniquities. Because yung blood ni Jesus is pure and holy. Hindi nagkasala kahit minsan. Very loving and very obedient to the words of our Father. Kaya si Jesus ang gagayahin natin. At pag si Jesus ang gagayahin natin, we will be healed. Ano bang healed? Nagkasakit pa tayo? Lahat tayo mayroong pain, sufferings. We will be healed. Kasama natin yung tatay natin. For now, nararamdaman pa rin natin yung pain, the trauma that the other people made us feel. No? Nararamdaman pa rin natin yun from time to time. Physical nasakit, nararamdaman din natin, lalo na pag medyo matanda na tayo. Or may mga, kahit hindi pa matanda, di ba may mga nararamdaman na. Ang mag-heal sa atin, si Almighty Father. Sa Kanya galing ang healing, ang deliverance. Yung galing kay Almighty Father, yung comfort, yung peace and joy. Lahat ng magagandang bagay galing kay Almighty Father. So si Jeremiah was being persecuted by the people. Na nagsasabi siya kung ano ang pinapasabi ni Almighty Father. Hindi nakikita ng mga tao si Almighty Father, no? So, ginagawa ni Almighty Father, bibig niya si Jeremiah to convey to the people the Lord's message to return to the Father. Kaya yung mga tao galit kay Jeremiah.
Siyempre, tao lang si Jeremiah, nasasaktan siya. At naiintindihan ni Almighty Father yun. Pero alam ni Almighty Father na iingatan niya si Jeremiah, gaya natin. Kahit na konti lang tayo dito sa mundo na nagtitiwala kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, at tsaka sa Holy Spirit, iingatan tayo ng tatay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil mahal na mahal niya tayo. At i-respect natin yung Sabbath day. Ano ba yung Sabbath day nga? Yung Sabbath day, yun ang rest day natin. I-respect natin yun. Bago tayo makapunta sa Sabbath day, every day, dapat gagawin natin yung righteousness, yung pleasing to the eyes of the Father. Para, pagdating ng Sabbath day, holy tayo, maayos tayong tao. Ang Sabbath day, yun yung time na wala na tayo sa ating mga bodies. Soul na tayo. Na i-respect natin si Almighty Father. Dapat, ano tayo? Respectable tayo. Pag humarap tayo sa tatay natin, malinis tayo. We are clean. Ang iba hindi na alam ang Sabbath day. Ang alam lang nila days of the week. Na first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. So ang seventh day, complete. Seventh day, the rest day, it's the Sabbath day. Originally, it is Saturday. Pero kahit iniba ng ibang religion, ang Sabbath day, ginawa nilang Sunday, maikli lang ang utak nila. Hindi nila naiintindihan ang meaning ng Sabbath day. Ang meaning ng Sabbath day is yung rest natin. Magpapahinga tayo sa piling ng tatay natin. Kasi yung ibang mga tao, ang isip lang nila dito sa mundo. Kaya nakafocus lang sila sa mga naiintindihan nila dito sa mundo. Si Almighty Father, yung mind niya, yung wisdom niya, malawak. Kaya laging sinasabi ni Almighty Father, respect the Sabbath day. Irespeto nyo na dapat, ibig sabihin nun, hindi lang tayo dapat Sabbath day maging maayos. Dahil yun ay ending ng buhay natin. Dapat, from the first day to the sixth day, maayos tayo para pagdating ng Sabbath day of our lives, pleasing ang tingin sa atin ni Almighty Father. Naiintindihan ninyo? Yung ibang tao kasi ang alam nila, first day, second day, third day, gagawin ko lahat ng gagawin ko. Pero pag Sabbath day, maayos akong tao. Hindi ganon. Every day, no? Every day dapat sinusunod natin yung gusto ng tatay natin para sa end of our lives, ang Sabbath day of our lives, maayos tayo, mape-present natin. Ito po ako, mape-present tayo kay Almighty Father ng malinis, maayos, respetado. Dahil ire-respeto natin yung tatay natin, ire-respeto rin niya tayo na ito yung anak ko, nagtrabaho. Ang trabaho kay Almighty Father, hindi yung occupation natin dito sa mundo. Naiintindihan niyo ba? Ang trabaho kay Almighty Father is yung magtatrabaho tayo para sa Kanya. Yun ang trabaho kay Almighty Father. Ano ba ang trabaho para kay Almighty Father? Every day, pleasing to His eyes. Dapat, ang mga gagawin natin, yun ang trabaho para kay Almighty Father. Yun ang may true investment. Dahil yung trabaho natin dito sa mundo, ang nakukuha natin, di ba, mga pera or kagamitan, hindi yung true investment. Ang tunay na trabaho kay Almighty, lazy nga ang tawag ni Almighty Father sa may mga trabaho dito sa mundo. Kahit nasabihin mong doktor ako, isa akong napakasipag kong tao, 24/7 ang trabaho ko. Kahit 24/7 pa ang trabaho mo, kung hindi yun ang isip ni Almighty Father na trabaho, baliwala yun. Dahil ang in-invest mo yung time mo sa bagay na hindi makabuluhan. Ang true investment kay Almighty Father
i-invest natin sa Kanya yung pagmamahal natin, yung oras natin, yung kung paano tayo makipag-communicate sa mga tao, paano natin tratuhin ang mga tao. Yun ang true investment kay Almighty Father. And by praying to the Almighty Father and reading the Bible, that is the true investment. Hindi yung may trabaho ako, isa akong doktor, nurse, mataas ang pinag-aralan ko. Hindi yun ang true investment kay Almighty Father. Baliwala kay Almighty Father yun. Sana naiintindihan ninyo. Kahit na magpakapagod ka pa man dito sa mundo, kahit ano pa ang gawin mo, hindi yan ang true investment. Hindi yan na lazy ang tingin ni Almighty Father. Sa ganon, kahit pagod na yung trabaho, yung katawan mo, no? Pero kung hindi, yung trabaho na para kay Almighty Father, hindi yon. Kasi ang trabaho, ulitin ko, ang trabaho para kay Almighty Father, maayos ang pakikitungo mo sa tao. Hindi ka nanloloko. Nagbabasa ka ng Bible, kinikilala mo si Almighty Father, i-share mo ang salita ni Almighty Father sa ibang mga tao. Pinapractice mo yung mga turo ni Almighty Father. Yun ang true investment kay Almighty Father. Yun ang tunay na trabaho para kay Almighty Father. Naiintindihan natin? Kahit ano pa ang occupation mo, kung anong social status mo sa mundo, baliwala kay Almighty Father. Pantay-pantay tayo. Businessman ka, baliwala yan kay Almighty Father. Pantay-pantay tayo. Magaling kang magbenta ng mga products dito sa mundo, baliwala yan kay Almighty Father. Hindi yan true investment. Yung talent mo, hindi yan true investment. Talent mong kumanta, talent mong sumayaw, talent mong umarte, talent mong makapag-engganyo ng mga tao, hindi yan true investment. Ang true investment, gagawin natin ang tama sa paningin ni Almighty Father. Yun ang true investment. Yun ang tunay na trabaho para kay Almighty Father. Hindi sa atin in-explain sa atin nung dati, hindi sa atin sinasabi ng mga namumuno or religious leaders. Hindi ko alam kung bakit. At saka dapat nakalagay dito, no? Bear no burden on the Sabbath day. Alam na naman yung Sabbath day, di ba? Wala tayo dapat burden. Ano ba yung mga burden na yun? Mga dead weight, unprofitable things na ginagawa natin. Dapat wala tayong ginagawang ganon. Because that is a burden. Pagdating natin ng Sabbath day, yung rest day natin, dapat hindi tayo kakitaan ng burden ng mga bagay na kadumihan. Naiintindihan ninyo? Nor carry a burden out of your houses on the Sabbath day, nor do any work but hallow the Sabbath day as I commanded your fathers. Sa ibang literal ang isip ng mga tao dito, pero hindi ito literal. Figuratively speaking ito. Nor carry a burden out of your houses. Ano ba yung out? Itong katawan natin house to, no? Alam niyo yan? Diba? Sabi ni Almighty Father, itong katawan natin temple. So it's like a house. May burden tayo, galit, kasalanan. Dapat wala tayong burden on the day of the Sabbath day. Dapat wala tayong kasalanan pagdating natin sa tatay natin, pagharap natin sa Kanya. Irerespeto natin. Naintindihan nyo? Irerespeto natin. Hindi lang Sabbath day, yung kasi pag Sabbath day, yun ang ending ng buhay natin. Kundi everyday, dapat makita sa atin si Almighty Father para wala tayong burden, para pagdating ng Sabbath day, mapepresent tayo kay Almighty Father, haharap tayo sa Kanya. Walang makitang kadumihan sa atin. Pero anong ginawa ng mga tao? Hindi nila naiintindihan. Hindi naiintindihan ng tao.
Bakit? Arrogant. That they might not hear nor receive instruction. Inalaw ni Almighty Father na mabulag ang mga tao. Hindi nila maintindihan kung ano ibig sabihin talaga nito. Dahil matigas ang ulo ng mga tao. And it shall be if you heed me carefully. Carefully. Ibig sabihin, pakinggan nyo akong mabuti. Carefully. Ulitin ko, to bring no burden through the gates of this city on the Sabbath day. If you heed me carefully. Nandun na, carefully. Pakinggan nyo ako carefully. Ha? Naiintindihan na natin. Ngayon, kung hindi mo pa rin maiintindihan, ibig sabihin, may problema yung heart mo. So, sino ang nasa city? Sa great city, that then shall enter the gates of this city kings and princes sitting on the throne of David, riding in chariots and on horses, they and their princes accompanied by the men of Judah and the inhabitants of Israel. And this city shall remain forever. Anong city yung magre-remain forever? Yung city of our God. Heaven, it will remain forever. From the place around Jerusalem, no? From the land of Benjamin, kahit saang lugar, from the lowlands, from the mountains, kahit saan manggagaling, magdadala sila ng burnt offerings and sacrifice. In burnt offerings, it's a worship. And the grain offerings, yung food, incense, mabango sa pang-amoy ni Almighty Father. Pag inaalay natin sa Kanya, yung mga bagay na nire-release natin na kasalanan. And bringing sacrifice of praise to the house of the Lord. Kaya nga binanggit, to the house of the Lord. Ano ba yung bahay ni Almighty Father? Nandito ba sa mundo? Ang bahay ni Almighty Father, ang throne niya, ano ang throne niya? Heaven. Ang lupa ang footstool. So, ano yung sinasabing to the house of the Lord? Sa heaven. Naiintindihan na ninyo? Nakikita na ba ninyo? Nakikita na ba ninyo? Kaya nga nakalagay dito, kung hindi nyo ako susundin, if you will not heed me to hallow, or hindi nyo irerespeto ang Sabbath day na holy, yung pag-uwi natin sa bahay kay Almighty Father, holy day yon for the Almighty Father. Kasi makakasama na niya tayo. Dapat wala tayong mga burden. Ano yung mga burden ulit? Yung mga kasalanan natin na ayaw nating bitawan. Yung mga bagay na gusto nating gawin ng kasamaan. When entering the gates of the city of peace or Jerusalem on the Sabbath day. Sa ano yung city of peace? Bahay ni Almighty Father, heaven. Then I will kindle a fire in its gates. Sa gates pa lang haharangan ka na. And it shall devour the palaces of Jerusalem. It shall not be quenched. Hindi man extinguish yung fire. Sa gate pa lang haharangan ka na. Hindi ka na makapasok sa gate. Haharangan ka na agad ng apoy. At yung sun by it shall not be quenched. Yung fire in Hades, sa lake of fire, it shall not be extinguished. No? Naintindihan na natin? Dito na tayo sa Jeremiah chapter 18. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Inutusan ni Almighty Father si Jeremiah to go to a potter's house. Potter's house, di ba alam niyo yung pottery, clay, tapos iniikot-ikot, tapos nagpo-forma siya ng mga pots and pans and bowls, mga ganon. Doon siya pupunta, si Jeremiah, inutosan siya ni Almighty Father. At doon siya kakausapin ni Almighty Father.
sa Potter's house. I-explain ni Almighty Father. Kasi nga, kailangan ng mga tao ng visualization. Kailangan ng prophet maintindihan mabuti. Kaya, binibigyan ni Almighty Father ng example to visualize para maintindihan ngayon ni Jeremiah. Kaya, nakikita ninyo yung mga binabasa natin, it's visualization like yung Sabbath day, inulit-ulit ni Almighty Father. No? It's a visualization. I-visualize nyo para maintindihan. Wag yung words mismo, kundi yung hindi ko alam kung paano explain. Pero kaya siya inuutusan ni Almighty Father para ma-visualize kung paano niya i-explain sa mga tao. Okay? Itong Potter's house. Then I went to the Potter's house and there he was making something at the wheel. Alam niyo naman yung di ba, yung paggawa ng mga pots and pans and bowls. Di ba umiikot 'yon? May movie na yung ghost na movie, no? Yung nagpoporma siya ng pottery, si Demi Moore. Tapos nilagyan ng tubig, tapos clay, yon. Ngayon, yung clay ngayon ng mga bata, Play-Doh na. Pero noon, clay, no? Gawa sa lupa. Mabaho, no? Kasi nga gawa sa lupa. Yun ang laruan natin noon, di ba? Nagkakaglaro ba kayo ng clay? Hindi ako marunong gumawa nun eh. Ngayon, ang sabi ni Almighty Father, and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So habang gumagawa ng clay, ng pot or vessel, yung potter, yung tao na may umiikot, hawak-hawak niya, hindi pantay yung pagkakagawa. Kaya ang ginawa niya, dilukot niya uli yung clay. Marunong naman kayo maglukot ng clay. Naiintindihan? Minamash niya ulit yung clay para bumuo ulit. Tapos, ipopormahin ulit niya ng ganon. Ganon. Ipoporma niya ulit ng parang vessel. May mga korte-korte yun. May mga design. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make. So, nasa sa potter na yun kung ano ang gusto niyang maging forma or korte ng clay. Yun ang gustong ipaalam ni Almighty Father kay Jeremiah. Na nasa sa discretion ni Almighty Father kung paano niya i-form ang mga tao. Dahil si Almighty Father, siya ang powerful, siya ang gumawa sa atin. Siya ang may karapatan. Si Almighty Father, because we are only His creation. Si Almighty Father, He is the Creator. No? Then the word of the Lord came to me saying, to verse 5, and then verse 6, O house of Israel, can I not do with you as this potter? O kayo na mga tao, sabihin mo sa mga tao, hindi ba pwedeng gawin ko sa inyo gaya ang isang clay, gaya ng ginagawa ng isang potter na to? Says the Lord, look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, of the house of Israel. We are at the mercy of our Father. Because He is powerful. Because He created us. Because we are His sons and daughters. He created us in His image and likeness. Si Almighty Father ang may say sa buhay natin, sa may say sa soul natin. Siya ang may-ari sa atin. No? Verse 7.
things that I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy it, if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. Iniisip ni Almighty Father na yung mga nation or kingdom, pag kingdom, sinasabi no, it comprises people. To pluck up, to remove, to pull down, to demolish, to destroy, to smash, or to pulverize. Merong karapatan si Almighty Father sa atin. Gawin lahat ito. Dahil He owns us. Pero kahit na pag may-ari niya tayo, napaka-patient pa rin yung Almighty Father sa atin. Papatawanin pa rin niya tayo sa mga kasalanan natin. With love pa rin ang trato niya sa atin. At si Jesus Christ, anong sabi niya sa atin? Hindi ko na kayo tatawagin ng mga servant, at tatawagin ko sa inyo, friend. Very honest si Almighty Father in dealing with us. And so is Jesus Christ. Ang hindi honest na makipag-deal sa atin, sino? Si Lucifer. Bakit? Minamanipulate ng mga tao. Sige, magalit kayo. O kakampi nyo ako kung saan kayo. Ganon si Lucifer. Kakampi nyo ako, saan kayo masaya? Gumawa ng kasalanan. Sige, go ako dyan. Ganon si Lucifer. Pero at the back of the mind of Lucifer, sige, okay lang yan. Gawin ninyo yan. Pag napunta naman ng kaluluwa nyo sa impyerno, akin na kayo, masasaktan si Almighty Father. Kaya si Almighty Father, gusto niya tayong i-save from the clutches of evil. Ngayon din sa verse 8, if that nation against whom I have spoken turns from its evil, pag nagbago ang isang nation or ang mga tao at talikdan ang mga evilness na ginagawa nila, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. Ititigil ko yung iniisip ko na disaster or tragedy or calamity na ibibigay ko dapat sa mga tao kung they will turn from their evil doings and from their evil deeds. Ititigil ko. Sabi ni Almighty Father. He's very honest. And the aims that I speak concerning a nation and concerning a kingdom to build and to plant it. Ang gagawin ni Almighty Father pag nag-stop ang mga tao na gumawa ng kasalanan, anong gagawin niya? I-build niya and to plant it. He will create a strong nation. He will heal us. Kung ititigil lang natin ang kasalanan natin, pero ayaw nating itigil. Yung katigasan ng ulo natin, ayaw nating itigil. If it does evil in my sight, so that it does not obey my voice, then I will relent concerning the good in which I said I would benefit it. Ngayon, kung patuloy kayo sa paggawa ng kasalanan at hindi nyo ko sinunod yung boses ko, sabi ni Almighty Father, I will relent. Ihihinto ko yung mga bagay na magaganda na plano ko dapat sa inyo. Sabi ni Almighty Father. Then on verse 11, now therefore speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem. Alam naman tayo kung bakit Judah and Jerusalem, di ba? Si Ohola and Oholiba. So, sa ngayon, it's Jews and Gentiles. Counterpart. Ngayon, thus says the Lord, behold, I am fashioning a disaster and devising a plan against you. Return now, everyone, from his evil way, and make your ways and your doings good. Return now. Right now. It's an urgent message from the Almighty Father for us to return to Him. Return now. And turn away from your evil deeds. At gumawa kayo ng mga magaganda at tama. Dahil gumagawa na ako ng plano. I'm formulating or preparing a plan against the people. Gumagawa na ako ng plano. Ngayon,
kung hindi kayo nagre-return sa akin, right now, urgent message from the Almighty Father. A disaster will strike the people. It will come from the Almighty Father. Yes, He is loving, He is good. But we are wicked, and so we must be punished. Verse 12, and they said, that is hopeless. So we will walk according to our own plans, and we will everyone obey the dictates of his evil heart. Anong sabi ng tao? Hopeless yan. Ayaw namin. We will walk according to our own plans. Gagawin namin kung ano mga plano namin sa buhay. Kung ano ang gusto namin. Yun ang gagawin namin. We will everyone obey the dictates of his evil heart. Dahil ang heart ng mga tao talagang walang tigil sa paggawa ng evil. Di ba paglabas mo ng bahay, may inis ka, nakakainis naman yun. O evilness na agad yun, so we should ask God's forgiveness immediately. Lord, ba't ako nakaisip ng mga masasama? Gusto ko laging puro mapabuti ang maiisip ko, Lord. Laging ikaw. Kaya we should always pray. Ask the Lord's guidance. Para laging ang heart natin, ang mind natin, the Lord will guide us. No? So we should pray always. Talk to our Father. And to Jesus Christ. Kaya itong mga tao na to, sabi na hopeless, hindi namin gagawin yun, hindi ka namin susundin, hindi namin, hanggang ngayon, hindi rin sumusunod pa rin ang mga tao. Verse 13, therefore, thus says the Lord, ask now among the Gentiles, who has heard such things, that the Virgin of Israel has done a very horrible thing. Pare-parehong makakasalanan, Gentiles, Jews, the Israelites, and the Judas, from the tribe of Judah and Benjamin, pare-pareho. Yung mga Jew ngayon at yung mga Gentiles ngayon, mga lahat ng tao, pantay-pantay, parehong makasalanan. Kailangan natin si Jesus. Will a man leave the snow water of Lebanon, which comes from the rock of the field? Will the cold flowing waters be forsaken for strange waters? Ito sabi ni Almighty Father. Ang isang tao ba, iiwan ba niya ang snow water of Lebanon? Pag sinabing snow water of Lebanon, noong time na yon wala pang refrigerator. At alam naman natin na laging mainit, no? Sa lugar sa Middle East. So, pag nakainom ng snow water, malinis pa nun ang snow water, ha? Ngayon, madumi na. Noong time na yun, malinis ang snow water. Pag nakatikim ka ng snow water, is refreshing. Ngayon, tiyatawag ni Almighty Father, will a man forsake or leave the snow water of Lebanon? Iiwan pa niya ang snow water of Lebanon? Which comes from the rock of the field? Ano ibig sabihin ng which comes from the rock of the field? Filtration. Purified na. Dumaan na sa 20 process to filter the water. Di ba ngayon, pag yung mga mineral water, ilang filtration ang pinagdadaanan. Di ba sa bato yun dumadaan para malinis yung tubig. Ganon ang water na sinasabi ni Almighty Father. Dahil siya yung living water. Si Almighty Father, malinis, marami ng filtration, hindi ka magkakasakit, kundi may heal ka. At saka yung mga mineral water, may mga, kaya sinabing mineral water, may mga minerals na nakakatulong sa mga sa katawan natin, no? Like potassium, magnesium, yun, may mga minerals, ha? Will the cold flowing waters be forsaken for strange water? Mas gugustuhin ba ng tao yung strange water na hindi naman alam kung saan galing, kumpara sa cold flowing waters na malinis, na dumaan sa napakaraming filtration? Verse 15.
because my people have forgotten me. Kinalimutan ako ng mga tao ko. Sabi ni Almighty Father, they have burned incense to worthless idols. Nagbe-burn ta ba kayo ng incense sa worthless idols ninyo? Worthless idols, it's not necessarily mga statues or graven images, no? Worthless idols, yung pinagkakaabalahan ninyo na mas pinaprioritize ninyo kumpara kay Almighty Father. Minsan meron kayong mga artista ginagawa ninyong sinasamba ninyo, mas hindi manonood ako ng movie na to, mas yun ang pinaprioritize ng mga tao. Or minsan pera, sinasamba ang pera, ginagawa ang lahat para makakuha ng madaming pera. Bawat tao may idols, meron siyang kinahuhumalingan na gustong sambahin. At yung mga bagay na yon, hindi dapat ang priority natin si Almighty Father. And they have caused themselves to stumble in their ways. Kaya nga, nagkakanda, loko-loko ang buhay ng mga tao. They have caused themselves to stumble in their ways because they prioritize things aside from the Almighty Father. May iba pa silang priority. Magpakayaman, dumami ang pera nila sa bangko, makilala sa buong mundo. Kaya nagkanda, loko-loko ang buhay ng mga tao. Kaya ang mga tao, ang daming depressed. Kahit mayaman, depressed ka, malungkot ka, nasa iyo na lahat, ang dami mong mga pag-aari, mga lupa, ang dami, pero malungkot ka. Bakit ganun ang tao? They have caused themselves to stumble in their ways. From the ancient paths, to walk in pathways and not on a highway. Galing na sila sa ancient path. Ano yung ancient path? Si Almighty Father, siya ang ancient path. From the ancient path, from the Almighty Father, mas gusto pa nilang maglakad sa pathways. Yung ancient path, malawak, maganda, established. Pero, yung mga tao, they still choose to walk in pathways. Alam niyo ba yung pathways? It's a small, hindi street to pathway. Lakaran lang, no? Sasakto lang ang tao. Mas pinili nila na masikip ang lakaran nila and not on a highway. Kasi pag sa highway, you are free, no? And free to accept blessings from the Almighty Father. You will have joy and contentment with the Almighty Father. That's a highway na sinasabi dito. Pero ang mga tao, mas gusto nilang maglakad sa pathway. Pumili ng maling daan. Maling direksyon ang gusto nilang tahakin. Na maliit lang. Okay? Na yung pathway na pinili nila papunta sa kapahamakan. Verse 16, to make their land desolate and a perpetual healing. Ano yun? To make their land desolate. They will never be satisfied and fulfilled. And they will forever shout and bellow, vent and cry. Ganun ang nangyari sa mga tao. Puro awayan. Walang katapusang awayan, sigawan, iyakan, dramahan, walang katapusan. Kasi pinili nila yung path na magulo, na malayo kay Almighty Father. Kaya they have caused themselves to stumble in their ways. Napahamak. Dahil gusto nila gawin ang mga bagay na gusto nila. Kaya napapahamak.
Kaya hindi sila na-satisfy. Wrong choices lagi ang pinipili nila. Sino yung wisest choice? Si Almighty Father. He is the wisest choice. Because He is our Father. He is the Creator. He is all-powerful. Hindi natin pwedeng piliin ang sarili natin. Ang pipili natin yung tatay natin. Dahil tayo, wala tayong magagawa on our own. We are helpless and hopeless without our Father. We don't know any better. We are foolish. And so we need our Father. Verse 17. Ano mangyayari sa mga tao? Lagi silang awayan ng awayan, sigawan, magsisisihan. Dahil ginawa nila yun eh. So repercussions of their own actions. To make their land desolate and in a perpetual hissing. Everyone who passed by it will be astonished, magugulat, and shake his head. Mali kasi ang pinili niya. Shake his head. Mali kasi. Mali. Matigas ang ulo. Pinagsasabihan ni Almighty Father, ayaw makinig. Akala mo tama na lahat ng ginagawa mo. Kung hindi in line sa gusto ni Almighty Father, yung mga ginagawa mo mali. Kaya hindi mo makuha yung mga bagay na gusto mo. Laging dead end. Dahil matigas ang ulo ng tao. Kaya hindi masatisfy. Kung makikinig lang, sana lahat tayo sa boses ni Almighty Father. Ititigil niya yung galit niya. At i-bless niya tayo lahat. Pero ayaw natin tumigil sa mga kalokohan natin sa buhay. Verse 17, I will scatter them as with an east wind before the enemy. Ikakalat ko sila. Papunta sa kapamakan. Papunta sa kalaban. Sino yung kalaban? Si Lucifer. Doon kayo ihahagis. I will show them the back and not the face in the day of their calamity. Ipapakita ni Almighty Father yung kanyang likod at hindi ang kanyang mukha. Sa oras ng calamity. Ano yun? Symbolically speaking, ipapakita ni Almighty Father na nireject siya ng mga tao, so ang gagawin ni Almighty Father, hindi siya haharap sa mga tao. Kundi, likod na ni Almighty Father makikita nila. Hindi sila papakinggan ni Almighty Father. Hindi sila tutulungan ni Almighty Father on the day of the calamity. Kahit sigaw ng sigaw ang mga tao ng tulong, Almighty Father. It's too late already. Kaya nga sabi ni Almighty Father, right now, go back to me, return to me, right now. So, ito lahat ng mga to, sinasabi ni Jeremiah sa mga tao. Nung time niya, at sa atin rin, sa ngayon, sinasabi sa atin. Current din to, it is for us. Baka sabihin nyo, hindi, para lang yan sa tao, nung time ni Jeremiah. No, it is for us. We are sinners. Makasalanan tayo. Matigas ang ulo natin. Kaya nga ayaw niya sabing, hindi sa amin yan, para yan sa mga tao, sa mga, nung time ni Jeremiah. So, that means to say, you are a wicked person. Bakit mo sasabing sa mga time na ni Jeremiah? Do you think na mabubuti kang tao ngayon? Do you think you're a good person? Do you think you are a righteous person now? Hindi. Kaya nga, pinapabasa sa atin ng Almighty Father. It's in the Bible. Matigas ang ulo ng tao. Prideful, arrogant.
Verse 18, then they said, come and let us devise plans against Jeremiah. Sabi ng mga tao, dahil galit sila sila kay Jeremiah. Dahil panira si Jeremiah sa buhay ng mga tao. Hindi kasi na nakikita si Almighty Father. Kaya ang pinupunteriya nila, si Jeremiah, para tumigilan sa kakasalita si Jeremiah. Ngayon si Jeremiah, ang kausap ni Almighty Father. Naririnig ni Jeremiah ang boses ni Almighty Father. Kaya sabi ng mga tao, come, let us devise plans against Jeremiah, for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come and let us attack him with the tongue, and let us not give heed to any of his words. Pupundi na ang mga tao sa mga paalala ni Jeremiah, at pati na rin kasi mga religious leaders nagpapaalala na rin, pati na mga wise men nagpapaalala na rin, pati na rin ang si Jeremiah. Kaya yung mga tao napupundi na sila, gusto kasi na ng kasalanan na ginagawa nila, natutuwa sila, nasasarapan sila sa ginagawa nila. Hindi nila naiisip yung kapahamakan na darating sa buhay nila, ang tragedy na bibigay ni Almighty Father sa mga evildoers. Kaya ang sabi nila, come and let us attack him with the tongue. Anong attack him with the tongue? Imamalign nila si Jeremiah. Pagsasabihan ng masama, mumurahin nila. They will curse Jeremiah. Naglalabas sila ng mga maling balita tungkol kay Jeremiah. They discrediting Jeremiah, spreading lies about the persona of Jeremiah. Kaya nga, let us attack him with the tongue. Tungkol sa mga chismis, gawa natin ng chismis Jeremiah, siraan natin siya. At wag natin siyang pansinin, wag nating pakinggan yung kanyang mga sinasabi. Yun ang sabi ng mga tao. Ngayon sabi ni Jeremiah, give heed to me, O Lord, and listen to the voice of those who contend with me. Sabi ni Jeremiah, Lord, pakinggan mo ko. Pakinggan mo rin yung boses ng mga tao na nangaaway sa amin, sa akin, na umaatake sa akin, sa aking pagkatao. Kasi ang tingin nila, hindi, huwag niyong paniwalaan si Jeremiah, may sakit na yan sa utak. Ganoon naman ng mga tao eh. Dahil nagsasalita ka tungkol kay Almighty Father, sasabihin ng mga tao, may sakit yan sa utak. You discredit. That's the work of the devil. Nagpapagamit kayo sa devil. So verse 20, shall evil be repaid for good? For they have dug a pit for my life. Sabi ni Jeremiah, remember that I stood before you to speak good for them, to turn away your wrath from them. Tingnan mo, nakiki-mediate si Jeremiah sa mga tao at kay Almighty Father. Sinasabi ni Jeremiah, Lord, patawarin niyo na po yung mga tao sa kanilang mga kasalanan. At saka, Lord, mahal. At si Jeremiah naman, nagre-relay naman siya ng message sa mga tao na si Almighty Father, lapitan ninyo, humingi tayo ng tawad. So, nakapagitna si Jeremiah. Pero yung mga tao, inaatake si Jeremiah. So, walang malasakit man lang yung mga tao. Dahil sinasabi ni Jeremiah, Lord, wag ka na magalit sa mga tao. Pero nang ginagawa ng mga tao kay Jeremiah, inaaway. Kaya anong sabi ni Jeremiah dito? Nag-report si Jeremiah kay Almighty Father. Yung kadumihan ng mga tao, ng evilness of the hearts of the people. Basahin natin, Verse 21, therefore, deliver up their children to the famine, and pour out their blood by the force of the sword, that their wives become widows and bereaved of their children, that their men be put to death, their young men be slain by the sword in battle. This means to say, sabi ni Almighty Father, Lord, teach them a lesson. Para maging aware sila that they are not in control.
Show your power, Almighty Father. Yun ang gustong sabihin ni Jeremiah. Ipakita mo, Lord, yung power mo sa mga tao. Para makita nila na totoo ang sinasabi ko na ikaw ay powerful. Kaya, ito ang sabi ni Jeremiah kay Almighty Father, no? Verse 21. And then 22, let a cry be heard from their houses when you bring a troop suddenly upon them, for they have dug a pit to take me and hidden snares for my feet. Ipakita mo, Lord, yung power mo kasi gusto nila akong saktan. Humihingi ng tulong si Jeremiah ng justice. At para na rin tumigil ang mga tao sa kanilang mga wickedness. Verse 23, yet Lord, you know all their counsel, which is against me, to slay me. Alam mo, Lord, yung kanilang mga plano. Ang gusto nila, patayin nila ako. Sabi ni Jeremiah, provide no atonement for their iniquity, nor blot out their sin from your sight, but let them be overthrown before you. Deal thus with them in the time of your anger. Ibinibigyan na ni Jeremiah ang mga tao kay Almighty Father. No? Na kung galit ka, Lord, sa mga tao, ibinibigay ko sila sa inyo. Para malaman nila na ikaw ang powerful Almighty Father. Teach them a lesson. Dahil ako ay padala mo. No? Parang gustong sabihin ni Jeremiah, ako pinadala mo ako, Almighty Father, na magbigay ng warning sa kanila. Pero ako ang inaaway nila. Ngayon, ipakita mo, Lord God, your power to them. Para malaman nila na ako ang binadala mo, na ako yung prophet mo. Kasi against sila sa akin. Hindi ko salita yung mga sinasabi ko, kundi salita mo ang inirelay ko sa kanila. Pero against sila sa akin, gusto nila akong patayin. Ipakita mo, Almighty Father, ang power mo sa kanila para malaman nila na ikaw ang nagpadala sa akin. Yun ang gustong sabihin ni Jeremiah. Ang hirap ng kalagayan ng mga prophets, no? Dahil ang prophet, kailangan maayos sila kay Almighty Father. Dahil pag hindi sila maayos sa paningin ni Almighty Father, paparusahan sila. Ngayon, kung ang mga prophet, maayos dapat para makausap sila ni Almighty Father. Ngayon, yung mga prophet naman, i-relay naman nila yung message ni Almighty Father sa mga tao. Ngayon, yung mga tao naman ang magagalit sa prophet. Na hindi naman salita ng prophet yung inire-relay niya, kundi salita ni Almighty Father. Nakikita nyo na yung pagiging isang, kung paano ang maging isang prophet. Yung mga prophet na nakikita natin ngayon, ano ang ginagawa nila? Puro comedy ang ginagawa ng mga prophet ngayon. Hindi gumagawa ng tama. Kaya wala tayong makitang prophet ngayon eh. Pero may darating na prophet, dalawa sila. The two olive trees, padala ni Almighty Father. Last warning yon for the people to listen to the Father. Kaya magpapadala ng dalawang prophet. Last warning yon. At pag hindi nakinig ang mga tao doon, patuloy na gagawin nilang kamalian. Nabasa natin sa Book of Revelation, dire-diretso ang galit ni Almighty Father. Yung mga calamities and tragedies na naranasan natin, yung mga pains and sufferings, that is the repercussion of our actions, the punishment of the Almighty Father. Yes, it is the punishment of the Almighty Father. Hindi din niya matanggap na punishment ni Almighty Father yung pains natin. Bakit sabihin niyo malinis kayong tao, mabuti kayong tao? Ha? Lahat tayo pantay-pantay, madumi tayo. Deserve natin lahat ang mga pains and sufferings na naranasan natin. Nireject kayo ng mga tao, deserve natin yun. Dahil sa mga kasalanan natin. At para matuto tayo, lalapit tayo sa tatay natin. Lord, nagkasala ako, naranasan ko tong pain and suffering na to. Tinuturuan mo ko, nagpapakumbaba ako sa iyo, Lord God. Himingi ako ng tawad. Lahat tayo tinuturuan ng Almighty Father.
para maging kagaya tayo ni Jesus, maging perfect tayo. Iniminimolde niya tayo. He is the potter, we are the clay. Walang rason para ayawan natin. Dahil our Father owns us. And yet, He loves us. He cares for us. And He wants to share His gloriousness to us. Anong klaseng tao tayo? We are rejecting our Father by committing sins day and night. Hindi na tayo natuto. We are so selfish. Akala natin lagi ang mga ginagawa natin tama na. Yung mga pride natin, akala natin, hindi, may pride ako, malaki, mataas ang pinag-aralan ko, mayaman ako, kilala ako sa lipunan. Pag gano'n, ipababa ka ni Almighty Father. Dahil lahat tayo pantay-pantay sa paningin niya. Alam ni Almighty Father ang mga nasa puso at isip natin. Kailangan natin siya. Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Ayaw ni Almighty Father mapunta tayo sa eternal damnation. Ayaw ni Almighty Father na mapunta tayo sa Hades at maranasan natin or mag-stay tayo doon for all eternity. Dahil pag nandun na sa Hades ang mga tao, wala nang labasan doon. Nasayang ang soul na ginawa ni Almighty Father. At ang gagawin ng Almighty Father, kakalimutan niya yung mga soul na ginawa niya na yun. Dahil yun ay mga matitigas ang ulo. Now, we have the chance to ask God for forgiveness, to return to our God now, urgently. Always pray to the Father. Read the Bible, to know the Bible. Ask God's guidance through the power of the Holy Spirit. He loves us so much. And He will never leave us. That's why He sent Jesus, to save us from our sins. To make us clean by the blood of Jesus Christ. Ano lang ang gagawin natin? Follow ang mga sinasabi ni Jesus Christ. Follow natin ang sinasabi ng tatay natin. Ang tatay natin, si Almighty Father, because He created us. He is our real Father. Huwag na tayong matigas ang ulo. Kung ayaw nating mapahamak. Thank you, and God loves us all so much.